Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God, for a new day. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for another day to worship, to serve the Lord Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa panibagong umaga. Salamat at kami ay nagising. Oh, hallelujah, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Great God. Hallelujah. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Oh, hallelujah. Father, thank you for a new day. Ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Oh, hallelujah. So, anong sinasabi dyan sa salita ng Diyos? Happy moments! Praise God! Praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek God, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship God, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust God, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank God, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. Hallelujah. Ayan, so welcome dito sa ating live. Ngayon ay Thursday morning here in Houston, Texas. Ngayon ay March, kung ba nalagyan ng date yan ngayon? March 13, 2025. Ito si Tita Vits, fresh from the bed. Salamat sa Diyos. At ako ay maagang nagising dahil maaga rin akong natulog. Thank you, Father God. Okay. So, tayo ay mag-umpisa, mag-pray tayo, magpuri tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Okay. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin
mapaw ang aking siya. Pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus, we praise you. We adore you. We adore you. We exalt your name. Tinataas ka namin sa lugar na ito. Tinataas ka namin sa live na ito. Dinideklara namin na ikaw lamang, Panginoong Kristo, ang nararapat na kilalanin at walang iba. We welcome your Holy Spirit in our midst. Holy Spirit, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa oras na ito. Sa bawat araw ng aming mga buhay, patawarin mo kami kung anuman po ang aming mga nagawang kasalanan sa harapan mo, sa harapan ng Diyos Ama, kay Panginoong Kristo. Patawarin mo po kami maging sa aming mga iniisip, sa aming mga salita, sa aming mga kinikilos, maging sa aming mga nararamdaman. Salamat po sa kapatawaran, habang kami naman ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Maraming salamat. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I am reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you
in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoong Kristo, sa espiritu at sa katotohanan. Hayaan mo pong maintindihan namin ang mensahe mo sa oras na ito at magamit namin sa aming pang-araw-araw na paglalakad, pang-araw-araw na pagtakbo ng aming mga katungkulan ng aming mga katawagan para sa kabutihan, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at itago mo po ang iyong lingkod, Panginoon Kristo, sa iyong krus, upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang iyong kapatawaran, ang kagalingan mo, ang iyong mga pagpapalang siksik-lingling umahapaw sa mga taong naniniwala sa iyo. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling, at lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. God bless us all. Okay. Tayo ay uupo na sa ating trono. Kumusta ang inyong mga umaga? At tayo ay nandito na naman sa ating Team Jesus International Bible International School of Faith. Hallelujah. So, ilang buwan na tayo? January, February, tapos ngayon ay March. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Hallelujah. So, noong nakaraang araw, Merkules, ay ano ang itinuro sa atin ng Banal na Espiritu? So, ito na naman ay ang gamit ng yung kahalagahan ng speaking in tongue sa publiko at sa ating mga sarili, yung sarili nating worship, no? Ayan. Yung tayo mismo ang nagdarasal. So, yon na napag-usapan natin at nireveal ng Holy Spirit na kung kayo na alam naman ninyo ang tungkol sa Holy Spirit at tungkol sa anointing of the Holy Spirit at tungkol sa gift of the Spirit, ay magkikita-kita kayo na alam na ninyo at kayo ay binuksan na ng Holy Spirit ang mga isipan at mga puso tungkol sa speaking in tongue. So magkita-kita kayo, magkaroon kayo ng fellowship, nang sa ganoon ay ma-edify ninyo ang bawat isa, no, ma-edify ninyo ang sarili nyo sa Diyos, doon sa Panginoon Diyos Ama, at kayong bawat isa rin ay ma-edify din ninyo ang bawat isa. So yan ang ating plan to be. So pinagdadasal namin yan ni Tito Brian, kung ito man ay kalooban ng ating Panginoong Hesus, ay mangyari yan sa taong ito. So mayroon tayong ilang chapters tayo, na mayroon tayong isang chapter sa Luzon, no? Mayroon tayong dalawang chapters sa Visayas. Ang Visayas ay yung Bohol at saka yung sa Leyte. At mayroon tayong dalawang chapters sa Mindanao. Yung sa Butuan at saka dyan sa Hasaan or sa Cagayan. Oh. Di may 5 na tayo, sabi ko kay Tito Brian, so 5 yan. Kaya pag-aaralan natin at ipagdasal natin yung gabay ng Banal na Espiritu, kung kailan kayo magkita-kita, kung ilan ang magjo-join na nakakaalam at nakakaintindi sa pakahulugan ng paggamit ng gifts of the Spirit, no? Para sa ganoon ay mangyari ang kalooban ng ating Diyos Ama sa kanyang ministry, dahil walang ibang kinikilalang Diyos kundi si Panginoong Hesukristo, ang Diyos Ama sa pangalan ni Panginoong Hesukristo. So Jesus Christ is the living God. He is the Word. He is God the Father, the Word, and His Holy Spirit. Yan.
Three God in one. So, yon ang ating pinaniniwalaan, ang Trinity. Okay? So, yan ang pundasyon ng ating paniniwala, ang John 3:16. At yung si Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na muling na ipinadala sa mundo at sinakripisyo para sa kasalanan ng tao. Sino man yung maniniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya, yon, no? Yan ang ating pundasyon sa ating paniniwalang Kristyanismo. Okay, so dito na tayo saan na tayo? Chapter 15? Hindi pa tayo sa chapter 15. Dito tayo sa chapter 14, verses 26 to 40. Ayan. So, basahin na natin. Nasa na ang inyong mga Biblia? Ngayon ay 3:13, 25. Okay. So, basahin na natin. Kunin ang mga Biblia ninyo at lagyan ninyo ng mga dates. Ang maayos na pagsamba. Yung God order in worship. Kung paano tayo magsamba. Excuse me. Okay, dito tayo. 26. Kaya mga kapatid, ito ang nararapat ninyong gawin. Ito ang nararapat ninyong gawin sa inyong pagtitipon. O binigyan na tayo ng wisdom ng Diyos kung paano kung tayo magtitipon. Ang iba'y aawit, ang iba'y magtuturo, ang iba'y magpapahayag ng mensahe ng Diyos, at ang iba'y magsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At ang iba namay magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi sa mga wikang iyon. At ang lahat ng inyong gagawin sa inyong pagtitipon ay gawin ninyo sa ikatitibay ng iglesia. Ayan. So, ikatitibay ng iglesia, na ibig sabihin nun, ikatitibay ng body of Christ. Okay? 27. Kung may magsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, kailangang 2 lamang o 3 at huwag sabay-sabay at dapat may magpapaliwanag sa kanilang sinasabi. Ayan na, binigyan na tayo ng instruction kung kayo ay, the Lord willing, ay magsama-sama kayo, no? Magsama-sama kayo. Kung may magsasalita sa iba't, okay. Sabi dito sa 27, ulitin natin, kung may magsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, kailangang 2 lamang o 3 at huwag sabay-sabay at dapat may magpapaliwanag sa kanilang sinasabi. 28. Ngunit kung walang magpapaliwanag, mas mabuti pang tumahimik na lamang sila sa loob ng iglesia at makipag-usap na lang sa Diyos ng sarilinan. 29. Kung mayroon sa inyo ang pinagkalooban ng mensahe ng Diyos, hayaan na magsalita ang 2 o 3 sa kanila. Ang iba namay dapat makinig at unawaing mabuti kung tama o mali ang kanilang sinasabi. 30. Ngayon, kung sa mga nakaupo ay may pinagkalooban ng mensahe ng Diyos, dapat tumahimik na ang nagsasalita upang makapagsalita naman ang iba. Sapagkat, dito tayo sa 31, sapagkat kayong lahat ay maaaring makapagpapahayag ng mensahe ng Diyos ng isa-isa upang matuto ang lahat at mapalakas ang kanilang pananampalataya. 32. Ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay dapat may pagpipigil sa sarili. 33.
sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan kundi kaayusan. Tulad ng nakaugalian sa lahat ng iglesia ng mga pinakapinabanal ng Diyos, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga pagtitipon nyo dahil hindi sila pinahihintulutang magsalita. Dapat silang magpasakop sa mga lalaki ayon sa sinasabi ng kautusan. 35. Kung may tanong sila, tanungin na lang nila ang kanilang asawa pagdating sa kanilang bahay, sapagkat nakakahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Inaakala ba ninyong nagmula sa inyo ang salita ng Diyos? O di kaya'y kayo lang ang nakakatanggap nito? Kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga sinusulat ko sa inyo'y utos mismo ng Panginoon. At kung mayroon mang hindi kumikilala sa aking mga sinasabi, ay huwag din ninyong kilalanin. 39. Kaya mga kapatid, pakahangarin ninyong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit gawin ninyo ang lahat sa maayos at wastong paraan. Ito kasi ang pagpapahayag sa mensahe ng Diyos, ito yung prophecy. No? Prophecy, yun yung pagpapahayag sa mensahe ng Diyos. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga isipan at mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Okay, so ano naman ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin tungkol sa pagtipon-tipon, dahil yun nga ang ini-reveal ng Holy Spirit sa atin, na tayo ay magtipon-tipon, na kahit wala kami dyan, ay maaring mayroong isang mag-load up para mapasama kami ni Tito Brian, ay maka-join kami sa inyong fellowship kahit na wala kami dyan for the meantime. Tapos nung sinabi ko kay Tito Brian, sabi ko, Tito Brian, nung kaninang umaga habang nagpapaliwanag ang Holy Spirit tungkol sa kahalagahan ng speaking in tongue, ay pinaliwanag doon kung kailan natin dapat gamitin yung speaking in tongue. No, maaring hindi basta-basta natin gamitin yun, lalo na kung mayroon tayong mga kasamahan na hindi pa nila naintindihan ang pakahulugan. Pero itong mga nandito sa live natin, nagjo-join bawat araw, yung mga Team Jesus members at saka yung mga joiners na naintindihan, binuksan ng banal na Espiritu ang kanilang mga isipan at mga puso, naintindihan na nila kung kailan dapat gamitin ang speaking in tongue. It's either sa sila mismo kung sila nagwo-worship, no, by themselves, o kaya kung sila ay nasa congregation na kung saan mayroong isa o dalawa na magsasalita at mayroon ding magpapahayag o magbigay ng pakahulugan. So, nireveal ng Holy Spirit na magkita-kita sila as a cell group, na kung saan sila nakatira, kung sila ay nasa Mindanao, nasa Visayas, nasa Luzon. So, ipagdadasal natin na kung kaloob ng Diyos ay mangyayari yun, na iplano natin ahead of time this month o this year, na magkita-kita sila at ipagdasal natin yung provision ng Panginoon. Kung halimbawa, kung malapit lang sila sa isa't isa, hindi na sila kailangan ng pamasahe, kundi ang kailangan nila ay yung fund para sa kanilang fellowship, yung pagkain nila, at yung maaring overnight nilang puntahan para sa ganoon, maaring resort, na yung simpleng resort lang na makapag-meditate sila, tapos makongregate sila.
kung saan magtipon-tipon ang mga Team Jesus, no, na nagjo-join sa ating sa fellowship sa ministry ng Diyos. Sabi niya, oh, praise God. Yan ay napakagandang revelation ng Holy Spirit, at hopefully the Lord willing, no, time will come, tayo naman ay makapag-join sa kanila at pupuntahan natin sila mismo. Uwi tayo sa Pilipinas at puntahan natin sila mismo, bibisitahin natin yung bawat lugar na yon. Oh, napakabuti ng Diyos. So, yon ang prophecy. Yan ang sinasabing pagpapahayag, mga ka-Team Jesus, yung revelation, no, ng banal na espiritu, yung vision na ito yung mangyayari. So we prophesize na it will come to pass. Hindi yung sarili natin, sabihin natin, manifestation. Iba yun, ha? Na tayo lang ang nag-manifest. Ang atin dito ay sa Word of God is prophecy. Okay? Yung mga prophecy na nire-reveal ng Holy Spirit sa atin na ito ang mangyayari. Kaya kiniklaim natin, pinagdadasal natin yon na this will come to pass. At ang sabi dito sa salita ng Diyos, gagawin natin ang lahat ng ito o para sa kabutihan ng iglesia or para sa kabutihan ng Church of Christ, no? Church of Christ. Na ibig sabihin noon ay hindi para sa ating kabutihan, kundi para sa ministry. The Church of Christ. Jesus Christ. Ayan. Jesus. Team Jesus. Ayun. Hallelujah. To God be the glory. So, excited. Sabi ni Tito Brian, ano ang kanilang nararamdaman nung ipinahayag yan ng banal na espiritu? Sabi nila, nabasa ko doon sa live ay excited sila. O, yun ang magandang reaction. Dapat ay excited tayo sa mga gagawin ng banal na espiritu, sapagkat ngayon nga sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, ang gumagalaw. Yun na nga, ang ministry na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa atin dito sa Team Jesus ay nakabatay sa Pentecostal principle. So kung hindi ninyo alam kung ano ang pakahulugan ng Pentecostal, ang pakahulugan ng Pentecostal ay yung Pentecost. Yun from the word Pentecost, na kung saan galing yun sa pag-pour out ng banal na espiritu doon sa mga disipulo, yung naghihintay sila after the ascension of Jesus, na nagkaroon siya na rapture si Jesus, ay sabi ni Panginoong Jesucristo, maghintay kayo dahil hindi kayo mag-iisa, may darating na helper ninyo, advocate, na yung Holy Spirit. So siya ang kahit hindi nyo siya nakikita ay nararamdaman ninyo, no? At pwede ninyong tawagin. So yun yung nangyari, nagkaroon ng the Feast of Pentecost. Yung Pentecost ang pagdating ng banal na espiritu na nandoon, nagkaroon na they're able to speak in different languages kahit na hindi nila natutunan ang lingwaheng ito, at sila nagpuri sa Diyos. So ganon ang ating prinsipyo, na ano ang sabi dito sa salita ng Diyos, kung kayo ay magtipon-tipon, no, ang sabi niya, kung kayo ay magtipon-tipon, ang iba ay aawit, ang iba ay magtuturo. So nandito tayo sa verse 26 ng chapter 14 sa 1 Corinto. Ang sabi dito, kung kayo ay magtipon-tipon, ang iba'y aawit, ang iba'y magtuturo, ang iba'y magpapahayag, so mag-prophesy, ang iba ay magturo, apostolic yan. Ang iba naman, o being a teacher, ang iba naman ay aawit, so mayroong praise and worship. So i-assign ninyo ang bawat isa sa inyo na mayroon ding magigitara, kung sinong marunong, so tutugtog, may aawit, may maglilid ng worship. Ayun nasabi dito, no? At may magsasalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan, may iba namang magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi sa mga wikang ito. At sa lahat ng inyong gagawin na pagtitipon, gawin ninyo sa ikatitibay ng iglesia. Hallelujah. So, yan ang mangyayari. Tayo ay ang prinsipyo ng ministry ng Panginoon sa atin
ay nakabatay sa Pentecostal, sa makatuwid, ang mga Pentecostal, kagaya ng mga disipulo, sila ay mga maiingay. Maiingay tayo pag tayo'y nagwo-worship sa Diyos. Hindi tayo nananahimik lamang. Kahit sa pagtaas man lang ng kamay, hindi man lang sa pagkanta. Hindi ganun ang mga Pentecostal. Ang mga Pentecostal ay maingay kapag sila nagwo-worship. Bakit maingay? Sapagkat bukas ang ating mga bibig, malaya tayo na nagpapasalamat sa Diyos Ama kung ano man ang ating mga nararanasan. Salamat, Lord! Dahil nakasurvive kami, salamat, Lord, na ganyan. Maingay tayo sa harap ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo tahimik. At tinataas natin ang ating mga kamay. Malaya tayong nagtataas ng ating mga kamay. Malaya tayong pumapalakpak ng ating mga kamay. Malaya nating nagagalaw ang ating katawan. Malaya tayong sumayaw ayon sa tugtog na ating naririnig sa pagpupuri sa Diyos. Ganon ang uri ng pagpupuri ang mga Pentecostal. So baka magulat kayo, ano ba to? Dahil kayo, nasanay kayo, natahimik lang, seryosong ang inyong pagkanta. No. Kailangan na, I will enter the gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. So, kailangan na kung papasok tayo sa fellowship natin, nung worship tayo sa fellowship natin, ay kailangan na masaya tayo. Kaya nga, bago tayo mag-worship sa Panginoon, mayroong tinatawag na praise and worship. So, pag praise, mga ka-Team Jesus, magpalakpak tayo sa Panginoon, magbigkas tayo ng pasasalamat sa Kanya. Yan ang praise. Salamat, Lord, napakabuti mo po, Panginoong Hesus. Ganyan ang praise. Pagsayaw ayon sa tugtog na yung energetic na pagtugtog. Sumasayaw din tayo, pumapalakpak tayo. Ganyan, di ba? This is the day that the Lord has made. Ganon ang uri ng pagpupuri na dapat gawin natin. As we go along, as we continue to praise God, as we welcome the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit, unti-unting magiging solemn na ang pagkanta niyan. Kaya, yon ang tinatawag na worship. Kaya yun na yung tinatawag na worship. Tandaan natin, anong sabi dito? Ang maayos na pagsamba. Okay? So, ang maayos na pagsamba. Order in worship. So, our God is a God of order. Kaya nandito, pinapaliwanag ni Pablo na para hindi magulo ang ating pagtitipon, para hindi magulo ang ating pagtitipon, ay dapat na mayroong order, may arrangement, okay, sa ating pagtitipon. Ngayon, kagaya ba sa congregation, sa mga pinupuntahan natin mga churches, hindi ba lang yan basta-basta mayroon man yung naka-assign o sino ang worship leader ngayon. O kung meron na kayong mga instruments dyan na magagamit, may organ kayo, may drums, mga ganyan. Kasi sa Pentecostal, may mga iba-ibang instrumento yan. May trumpet, may flute, mayroong organ, mayroong drum, cymbals, kung ano-ano na lang. Kasi nga, we have to worship, we have to praise God in the different instruments, no? Yan ang Pentecostal base. Pag tinatanong kayo, kung naniniwala kayo sa ganong uri ng worship, anong klaseng Christian ka o born-again Christian? Ang iba ay traditional born-again Christian. Pag sinasabing traditional o kaya sabihin nating Baptist dito, pag sinasabi dito sa Amerika, Baptist, hindi yan siya, ang pakahulugan yan ay born-again Christian yan sila in general. Pero sa atin sa Pilipinas, ini-specify yan.
Pag sinabi mong Baptist ka, tahimik yan silang nagwo-worship. Ang kanilang mga worship ay solemn. Ang kanilang pagkanta ay solemn, no? Yung mga seryosong pagkanta ba, walang saya, walang palakpak, mga ganyan, solemn. Pero pag sinabi mong Pentecostal, ang Pentecostal ay maingay. So, ako ay isang Pentecostal, nakabase ang aking pananampalataya sa Church of Jesus is Lord Fellowship, which is ang Pentecostal. So doon ako tinawag ng Panginoon nung nakilala ko siya sa GIL, Jesus is Lord Fellowship. So yun, Pentecostal, may mga iba-ibang drums, iba-ibang instrumento na kung saan purihin natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsayaw ng ating katawan, ng ating pagpalakpak, ng ating mga bibig, ng ating pagsigaw, ng Hallelujah, praise the Lord. Ganyan, no? Ang Pentecostal, mga ka-Team Jesus. So, ang basihan, ako bilang isa sa mga pinili ng Diyos at tinawag niya sa kanyang gawain, hindi ko kayang magpuri sa Panginoon ng tahimik lang. Kaya pag ako ay nasa isang congregation na tahimik, no, parang mga patay ang nandoon sa congregation, ay hindi ako pwede doon. So hindi naman ibig sabihin, mga ka-Team Jesus, na hindi sila mga anak ng Diyos. Itong mga ganyan. Sila ay mga anak ng Diyos pa rin. Mga anak pa rin sila ng Diyos. Kaya lang, may iba-iba tayong way of worship. Nasanay sila na ganoon ang kanilang way of worship. Hindi naman yun ang batayan, kundi ang batayan ay ang puso mo. Sapagkat kahit nag-worship ka, sumisigaw ka, mga ganyan ka, nag-speak in tongue ka pa dyan, kung without love na ginagawa mo yun, it's nothing, di ba? Naalala nyo, love. Kung walang love, kung walang pag-ibig, walang tunay na pagmamahal na ginagawa mo yun para sa Diyos, para lang magpakita ka sa tao na ganun ka, relihiyoso ka, wala ring halaga ang mga yun. So, ang mahalaga ay ang puso mo. Kung saan ka masatisfy. Kung ikaw nasanay ka na ganoon, go ahead. Pero ako, hindi ako sanay sa ganyan. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumalakpak, gusto kong magsabi ng, Hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ, you are good at all times. Gusto kong itaas ang aking kamay, gusto kong pumalakpak, gusto kong sumayaw ayon sa tugtog na nagpupuri ako sa Diyos. Ganyan ako, no? Kaya, ganito ang batayan ng ministry ng Diyos dito sa Team Jesus. Hindi tayo nakokontento na nakaupo lamang habang tayo nagpupuri sa Panginoon na parang walang kabuhay-buhay. So kung tayo ay binibless ng Panginoong Hesukristo, isa tayo sa mga pinili niya, isa tayo sa nailigtas, natural lamang na nararapat lamang na tayo ay sumigaw, at tayo ay magpalakpak, gamitin natin ang ating mga bibig sa pagpupuri sa Kanya, gamitin natin ang ating mga bibig sa pagkanta sa Kanya, ang ating katawan, no? Kagaya lang ginawa ni David. Oh, tingnan mo si David. Pag nagpuri si David, para siyang baliw. Ang sabi ng kanyang asawa, nababaliw ka na ba? Hindi siya nababaliw. Yun ang kanyang pagpupuri sa Panginoon, na sumasayaw siya. Oh, ganyan dapat ang ating gagawin. Magpuri tayo. Magpuri tayo sa Diyos. Yun ang way of worship natin. So, mayroong aawit. So, pag sinasabi dito, okay, i-order natin yung iba, ang sino ngayon, sino ang ipagdasal ninyo, kung sino ang magbabahagi sa salita ng Diyos, ipagdasal ninyo kung sino ang mag-prophecy, ipagdasal ninyo kung sino ang magpapahayag, magbibigay ng interpretation. Ang sinasabi dito, ang mga babae ay hindi dapat magsalita sa congregation, ang mga babae. So itong mensahe ni Pablo tungkol sa mga babae na hindi magsasalita, at kung may mga tanong sila ay itanong nila doon sa kanilang mga asawa.
So ito yung kung halimbawang nagkaroon na kayo ng formal na congregation. No, na ibig sabihin nun ay nasa publiko na kayo ba? Nasa publiko na kayo na mayroon doong may pastor na nagpapahayag. So tayong mga babae, ay kung kasama natin ang ating mga asawa, ay manahimik tayo dahil nandun nga yung mga asawa natin. Pero ang gagawin kasi natin ngayon, no? Ang planong gawin muna natin ay magtipon-tipon kayo per chapter, per area kung nasaan kayo, kaya malaya ang bawat isa na makapagsalita, magpahayag. I-assign kayo, o sino ang magaling kumanta dyan? So, ikaw ang song leader. Sino magaling mag-instrument? Gumamit ng instrument. So, ikaw ang sa instrument. Sino ang nagdi-desire? May burden ka, nagdi-desire na ikaw ang magpapahayag sa salita ng Diyos. Ikaw magtuturo. Sino ang nagdi-desire na ikaw ang mag-prophecy? Sino nagdi-desire ang gift? So, i-specifyin na natin yan kasi God is a God of order nang sa ganoon ay hindi magiging magulo. Maliban na lamang kung saan yung pagtitipon na yan. Informal ang tawag natin sa pagtitipon na yan. Hindi yan yung formal na nandoon tayo sa entablado, nandoon tayo sa pulpito. Wala yan. Pero pag tayo ay ang inyong pagtitipon, ang ating pagtitipon ay formal na nandoon sa pulpito, kaya nararapat lamang na tayong mga babae, kung kasama natin ang ating mga asawa, ay manahimik tayo at hintayin natin kung ano ang conviction ng Holy Spirit at makinig tayo doon sa pastor. Nararapat lamang na ang magdadala sa atin, ang magsasalita, ang magpapahayag, ang teacher o ang apostol ay lalaki, mga ka-Team Jesus. So, yun ang ating pinaniniwalaan. Ang mga lalaki dapat ang maging head at hindi ang mga babae. Ang mga babae ay tinatawag nating associate. Kapag sila ay binibigyan ng karapatan ng kanilang mga asawa na magsalita, no, authorized to speak, then we are okay. Tanggap natin yan kung mayroon tayong authority from our husbands to speak in behalf of them. Okay? So, yan ang ating prinsipyo, yan ang ating pinaniniwalaan, mga ka-Team Jesus. Ayan nga, oh. So, yun, pag sinasabi nating hindi dapat maging magulo ang pagtitipon-tipon because our God is a God of order. So, ang ipinapaliwanag ni Pablo dito, pinapaliwanag niya, kung mayroon sa inyo, dito sa 29, kung mayroon sa inyo ang pinagkalooban ng mensahe ng Diyos, hayaang magsalita ang 2 o 3 sa kanila. Ang iba naman dapat makinig at unawaing mabuti kung tama o mali ang kanilang sinasabi. Huh? So, kung halimbawa, ayan, ilan kayo? 6 kayo o 5 kayo. So, mayroong 2, 1 o 2 na pumasok yung mensahe ng Holy Spirit dahil yun ang dinidesire ninyo. Ang dinidesire ninyo ay yung gift of the Holy Spirit. So, hintayin muna natin ang inyong pagtitipon ay kung naaayon yun sa kung sino-sino na yung nabaptized in water. Kasi kung ang hindi pa nabaptize in water, mga ka-Team Jesus, ay anong sabi doon sa salita ng Diyos? We have to desire to be baptized in water so that we can receive the gift of the Spirit. So, para matanggap natin ang gift ng Holy Spirit, kailangan muna nating ma-baptize in water. Kaya kung sa inyong mga grupo, halimbawa, wala pa kayo, hindi pa kayo na-baptized in water, hindi muna kayo magtipon-tipon. Kailangan na mabaptize kayo in water, saka kayo magtipon-tipon. So, yung mga nabaptize na in water, halimbawa, sino-sino ba sa inyo, sa inyong grupo, sa chapter ng Butuan, sa chapter ng Cagayan, o ng Hasaan, o ng Bukidnon, sino-sino sa inyo dyan ang nabaptize na in water? Kung mayroon pang hindi nabaptize in water, kailangan na ma-baptize mo na kaya, ma-schedule kayo
para ma-experience ninyo ang presensya ng Holy Spirit, ang gift of the Spirit, ay maibigay sa inyo kung kayo ay magtipon-tipon na. So, i-arrange natin ito ayon sa kung sino-sino na ang nabaptized at kung gaano sila kalayo na kung saan ang kanilang expenses ay hindi masyadong malaki dahil hindi naman sila magbibiyahe kung saan sila patungo. Pero yung iba na malayo sa isa't isa at kailangan nilang magbiyahe, kailangan malaman muna natin kung magkano ang pamasahe ninyo at maghanap kayo ng lugar na kung saan maaring isang malaking kwarto kaya, no? O lugar o mayroong kwarto na kung saan maghiwalay kung may mga lalaki kayong kasama, mga asawa ninyo, ang mga lalaki ay hiwalay sa mga babae. So maaring kumuha kayo ng dalawang rooms na para sa mga babae at para sa mga lalaki na magtipon-tipon. Yan. So isang gabi kayong magstay doon, isang gabi na kayong magstay doon para pag mag-usap-usap kayo, mag-fellowship kayo. Ganyan, no? Or depende sa inyo, kung dala ninyo ang mga pamilya ninyo, pwede kayong mag-contribute, nasa sa inyo na yan. Ating pag-usapan yan, ipagdasal natin, ganon. So pag-uusapan, kailangan nating kung ang isang fellowship, mga ka-Team Jesus, ang sinasabi diyan sa Word of God, kung tayo ay magtipon-tipon, kailangan na mayroon itong kaayusan. Hindi magulo. Kasi our God is a God of order. Sa makatuwid, ina-assign na natin yan. Pinagdadasal natin, o idasal ninyo sa inyong pagtitipon, kung sino ang magaganito, kung sino magaganyan, kung sino ang magaganyan, no? Anong mga desire ninyo? At ipagdasal natin yun. Saan kayo pupunta? Magkano ang bayad niyan? Magkano? At ipagdasal ninyo kung sino-sino ang sasama dyan, para sa ganoon ay kung sino-sino ang nararapat na magiging kasama ninyo, nang sa ganoon ay hindi kayo magiging magulo at hindi makapasok ang kaaway ng Diyos o ang masamang espiritu, sapagkat yung ibang pumunta doon ay hindi pa naman sila handa upang tanggapin ang gift of the Spirit. Kaya nga, ang sinasabi sa pagtitipon, hindi pwedeng isama ninyo sa pagtitipon yung mga hindi pa nabaptismo sa tubig. Dahil mahihirapan silang maunawaan ang banal na espiritu sapagkat hindi pa sila nalinis sa tubig. Naintindihan natin yun? So mayroong kaayusan, dapat may order ang ating mga gagawin para sa kapurihan ng Diyos Ama at para sa benepisyo ng body of Christ. Maayos at hindi siya magulo. At hindi siya magulo na hindi nyo maintindihan ang inyong mga ginagawa. Dapat ay mayroon siyang order. Naintindihan natin? Order. So, sa anumang mga pagtitipon ay mayroong order. Kagaya ngayon, halimbawa sa ating Bible study, nagsimula tayo sa ating live, ay nagsimula tayo ng pagla-live natin, yung ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. Ito, kung tayo ay ganyan, magpuri tayo sa Diyos, kung tayo ay ganyan, magpaano tayo sa Panginoon, magpasalamat, thank God for everything. At bago tayo kumakanta, at tayo ay kumanta na sa Panginoon, magpuri tayo, magganyan, at tayo nagdarasal, at we welcome the Holy Spirit. So, mayroon siyang order, mga ka-Team Jesus. At pagkatapos nun ay nag-welcome na si Tita Beth sa inyo. Tapos ay nagkaroon tayo ng recap sa anumang ginawa ng banal na espiritu noong nakarang araw na ganito at dinudugtong natin ngayon sa kasalukuyan, ngayon sa pag-uusapan natin at binasa na natin ang banal na espiritu, binasa na natin ang salita ng Diyos sa gabay ng banal na espiritu. At pagkatapos noon ay nagsasalita na ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Tita Vets na ganito, hanggang sa
Matapos yun na may order, mga ka-Team Jesus. Hindi siya magulo. Mayroon siyang tinatawag na sequence of events. Hallelujah. Sequence of events. Hindi magulo. Ay, bakit ka na ganito? Ay, hindi pa. Ay, dapat, ito pala unahin, dapat so. Hindi ganun ang pagtitipo natin. Kahit dito sa atin, mayroon ng order ang ating ginagawa. So, ganoon din ang inyong mga gagawin, dapat may order of events ang tawag nun. So, sa inyong pagtitipon, ilagay natin yan dyan. Ang una ay, okay, vinyo. Ganyan yung vinyo. Magkano ang departure. O, kanya, pagdating. O, ang pagdating, no? Ang pagdating. O, ano ang pagdating? Anong oras ang pagdating? Dapat ang pagdating ninyo ay between 8 to 10 ang pagdating. Dapat 8 to 10 nang sa ganoon ay ma-prepare na ninyo ahead of time. 8 to 10 ang pagdating. Oh. 8 to 10. So, pagka 10 ay dapat na nandoon na kayo. Tapos, okay, ayusin na ang inyong mga ayusin na ang inyong, yung pagdating ng 10 o'clock ay magkaroon na tayo ng pag-aayos sa mga gamit natin. Andito na tayo, so we welcome each of you, gano'n, no? Mag-welcome na kayo sa isa't isa. Ay, yan, no? Kumusta, mga gano'n? Mag-welcome na kayo. Pagkatapos ay punta na kayo sa inyong mga silid muna. O saan tayo? Mayroong dalawang kwarto, ang lalaki dito, ang babae dito. O yan na kayo. Maghiwalay muna ang babae, ang mag-asawa, maghiwalay muna. Okay, ang mga babae dito sa isang kwarto, ang mga lalaki dito sa isang kwarto, ganyan. At pagkatapos ay i-prepare na ninyo pagkatapos nyo maseto yung mga gamit ninyo, i-prepare na ninyo ang inyong tanghalian. Kasi lunch na papuntan yan. Oh. So yan, ang una ninyong fellowship, ang lunch. Na kung saan, informally ay nag-ayos na kayo, nagtulungan kayo sa isa't isa, nag-ayos na kayo ng inyong mga pagkain. Ayan. At pagkatapos ng lunch, fellowship lang muna kayo. Fellowship. Yung buong hapon na yan ay an informal fellowship lang yun. Ayan, kung nasa dagat man kayo, o di maligo kayo ng dagat, ayan, kung dala-dala nyo mga anak nyo, ayan, fellowship din yung mga anak nyo. Pagkatapos nun, ang pagtitipon na formal o yung cell grouping ninyo ay gagawin na ninyo sa gabi. Ayan, sa gabi nyo gawin para sa ganoon tahimik na ang lugar. O kaya gusto ninyo gawin nyo sa hapon. Ganon, pwede yun, mga ka-Team Jesus. So yan ay dapat ay mayroong order of events. So mga anong oras ba na kayo ay magtipon-tipon at magkaroon kayo ng cell grouping na kung saan nandoon na yung pag-worship, nandoon na yung pagpupuri, pag-worship, ayan, mayroong magtuturo, tapos kung mayroong mag-prophecy, mayroong mag-speak in tongue, ganyan, tapos may mag-final na. So, overnight kayo dyan, at kinabukasan ay uwi na kayo, mag-check out na kayo. Ganun lang kasimple, no? Organize siya, hindi yung ang gulo. So, pinaplano natin ang lahat ng yan as the Holy Spirit leads us. Kasi God is a God of order. Hindi magulo. So, naintindihan natin yun. Natuto tayo na sa mga gawain nating gawin para sa mga gawain ng ministry, kailangan na mayroon siyang order. May order na nakalaan. Okay, starting. Tapos, ang pag-uwi naman ninyo, home sweet home. Kaya nga mayroong tinatawag silang program. So, ano ang program natin ngayon? So, ang first is ang pagdating between 8 to 10. Tapos, okay, settlement. Okay, yung isettle down muna ninyo ang inyong mga gamit. Ganito, saan kayo? Ganito, anong mga kailangan ninyo? Ayan, settle down. Then, punta kayo doon sa inyong
Yung may area yan na kung saan doon kayo pupunta, doon kayo mag-fellowship, doon kayo magkainan, ganyan. So, pipili kayo ng lugar na kung saan ay hindi naman masyadong mahal. So, kung saan yung mayroon ding yung privacy ninyo, yung katahimikan ba na kung nandoon na kayo, when you do your cell grouping, nagwo-worship na kayo, nagpupuri kayo sa Diyos, nag-iingay kayo, ay hindi kayo makakadisturbo sa iba. At the same time, yung iba ay hindi rin makakadisturbo sa inyo. So, ganun ba? So, mayroon yung parang lugar na kung saan kayo doon magtipon-tipon. Okay? So, sabi, ay wala man, magulo man, o pwedeng doon sa kwarto ng mga babae, o kwarto ng mga lalaki, kung may mga anak kayo, doon mo na sila ilagay sa isang kwarto, at kayo muna dito sa isa pang kwarto. Ganon. Dapat mayroon siyang order. So yan ay mga plano. Yan ay sinasabi nating mangyayari sa hinaharap. That's the prophecy. Ang pagpapahayag ng gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. So napakabuti ng Diyos at ako ay, ang iniisip ko ay, ang ganda ng gustong gawin ng Panginoon sa atin, mga ka-Team Jesus. Excited ako as the Holy Spirit leads kung kailan yan mangyayari. So, hindi yan mangyayari kung hindi natin yan ilukod at hindi natin yan umpisahan. Kailangan na mag-umpisa na tayo. Kaya kayo mag-decide kayo dyan kung sasali ba kayo o hindi. Kasi, wala namang pinipilit na kung anong gusto nating gawin. We are free. Malaya tayo, mga ka-Team Jesus. Ito, nasa sa atin na yan. Desisyon natin yan. Kung gusto ba nating mag-join o hindi. Kung handa ka na ba o hindi. Desisyon natin yan. Hindi yan desisyon ng kung sino pa man. Desisyon yan natin. Nang sa ganoon, walang masisisi sa inyong mga desisyon. Wala kayong sisisihin pagdating ng, eto kasi si Tita Bits, pinipilit ako na ganito gawin. No, walang nagpipilit sa inyo. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nailigtas. Sa makatuwid, nang dahil din sa pag-ibig natin sa Panginoon, God is love and love is God. God loves me first. Therefore, I love God. Dahil una tayong minahal ng Diyos. So kung ano man ang ating mga desisyon, ano man ang ating mga gagawin, kailangan na gawin natin ito ng may pagmamahal sa Diyos, ng pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. So, maging ready tayo. Ready ka na ba? Ang tanong, ready ka na bang magsilbi sa Diyos? Dahil papunta na tayo doon sa pagsisilbi sa Panginoon, mga ka-Team Jesus. Kung ikaw ay nabaptismo na sa water, nire-ready na ng Holy Spirit ang iyong katawan para sa ganoon ay makapagsilbi ka sa kaharian ng Diyos. Para sa ganoon, maging kapaki-pakinabang ka sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong, are you ready? Are you ready? Seek your heart. Suriin mo ang iyong puso. Ready ka na ba na tanggapin ang gift of the Holy Spirit sa buhay mo? Kaya mo na bang i-give up kung ano man yung mga addictions mo sa buhay, yung mga habits natin, na maaring sasabihin ng Holy Spirit sa atin, give this up. Isakripisyo mo yan. Isuko mo ang bagay na ito sa akin. Ready ka na bang gawin yun? Kasi kung hindi pa tayo ready, hindi tayo gagamitin ng Diyos. Dahil ang Holy Spirit, ayaw ng Holy Spirit na namimilit ng tao. Ang kaligtasan
no, ng ating kaluluwa ay hindi yan pinipilit. Ito ay kusang loob. Kusang loob na ginagawa natin, kusang loob yun. Hindi yun sa pilitan. Kusang loob. Kaya ito ang tanong ng Holy Spirit sa atin, sa inyo. Handa ka na ba? Handa ka na ba na magpagamit sa banal na Espiritu para sa kapurihan ng Diyos Ama? Kaya suriin ninyo ang inyong mga sarili. Suriin ninyo ang inyong mga isipan, ng mga puso ninyo. Ano ba ang motibasyon ko? Ano ba ang dahilan? At bakit magjo-join ako? Dahil ba may benepisyo ako natatanggap? Hindi yan eh. Kasi katiting lang yung mga benepisyo na yun. Pero kung ang ating motibasyon ay dahil mahal natin ang Diyos, sapagkat unang-una, minahal ako ng Diyos. Isa ako sa dami-dami ng mga tao sa mundo na nilikha ng Diyos. Bilyon-bilyong mga tao sa mundo. Isa ako sa pinili niya upang mamulat sa katotohanan, upang makilala si Panginoong Jesucristo, upang magkaroon ng personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Nararapat lamang na hindi masayang ang aking buhay. Nararapat lamang na tugunan ko ang pagtawag sa akin ni Panginoong Jesucristo. Tugunan ko ang katawagan na ibibigay niya sa akin bilang isa sa kanyang mga manggagawa. Dahil dinidevelop kayo, hinuhubog kayo, parang clay ba? Our potter is Jesus. Siyang potter natin eh. Hinuhubog tayo araw-araw, dinadala tayo ng banal na Espiritu sa plano niya sa mga buhay natin. So kung tayo ay mayroon tayong obedient heart at sabihin natin, yes, Lord Jesus, masunod ang iyong kalooban, here I am, send me. So kung may ganoon tayong uri ng puso, mahubog tayo ng banal na Espiritu as a pot ayon sa hugis na nais niyang gawin sa atin. Subalit kung nagre-resist tayo at tinatanggihan natin ang conviction ng Holy Spirit, tinatanggihan natin ang katawagan ng Holy Spirit sa mga buhay natin, kaya ang mangyayari sa atin, iba ang ating hugis. Bakit? Nag-resist tayo eh. Tumanggi tayo eh. Ayoko nga. Ay, hindi pa ako handa. Ayoko. Ay, bata pa ako. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Alam nyo ba na the more na ikaw ay bata pa, the more na mas malawak at mas mahaba pa ang panahon na makapagsilbi ka sa Diyos, na makapagdala ka ng mga kaluluwa, kumpara doon sa mga matatanda na nang makilala nila ang Panginoon. Kasi maaaring yung mga matatanda, limitado na ang kakayahan nila. No? Pero kung ikaw ay bata pa na maaga kang kinuha o kay pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya, you are so blessed. Dahil God willing, no, mabigyan ka ng mahabang panahon, mahaba pa ang mga pribilehiyo, oportunidad mo na makapagsilbi sa Diyos. O hallelujah! Na makalimutan mo yung sarili mo, kundi ang nasa puso mo ay ang pagsilbi, ang pagmamahal sa Diyos, ang iyong desire, ang selfless love na hindi lang ikaw ang dapat na makakilala kay Panginoong Jesucristo, na hindi lamang ikaw ang dapat na makaranas ng kanyang mga pagpapala, makaranas
ng kanyang kapayapaan sa kabila ng anumang kaguluhang nararanasan mo, sa kabila ng anumang kaguluhan nakikita mo sa iyong paligid. Ayan, magulo ang Pilipinas. Si former President, sino yon? Duterte ay, hinuli ng ICC doon sa Hong Kong. Si President Marcos ay nagagalit ang mga Pilipino dahil sa ginawa niya, ganito, ganyan, no? Ang gulo, no? Ang gulo ng politika, ang gulo. Subalit, kahit magulo ang politika, sa kabila ng kaguluhan ng sitwasyon ng buhay, kapag tayo ay mga Kristiyano at ang ating pundasyon ng ating pananampalataya ay si Kristo, ang sabi niya, peace be with you. I leave my peace with you. So, ang kapayapaan ni Panginoong Jesus, kung mayroon tayo niyan, we are so blessed. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng kapayapaan. Yung iba nga, hindi nga nakakatulog dahil wala silang peace. Anxious sila sa mga nangyayari sa mundo. Ano mangyayari bukas? Ang aking mga anak, anong mangyayari sa kanila? Ganito ng Pilipinas, ang gulo ng Pilipinas, ang hirap ng buhay. Anong mangyayari? Anxious, very anxious. So, hindi sila nakakatulog. Pero kapag tayo ay mayroong Kristo at naintindihan natin ang kanyang salita, hindi tayo magiging anxious. We can sleep well. Bakit? Siyan man ang sabi niya sa mga salita niya, do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Kaya nga, present, this is the present. This is the gift of life. Today is the gift of life. And tomorrow may never come. Di natin alam, darating pa ba ang bukas? Kaya kung anong magagawa natin ngayon, ay gawin na natin para sa kapurihan ng Diyos at huwag nating ipabukas. Hallelujah. No? So kung magulo man ang mundo, magulo man ang sitwasyon, ipagdasal natin. There is power in the prayer of the righteous. The prayer of the righteous availeth much. Na ibig sabihin nun, no? Maraming benepisyo ang pagdarasal ng isang matuwid na tao sa harap ng Diyos. So, you are not in control of all the situations na nangyayari sa buhay, nangyayari sa Pilipinas, nangyayari sa politika, tapos yung iba parang nababaliw na, hindi na nakakatulog, kasi ano na nangyayari? Natatakot sila sa mangyayari sa hinaharap, sapagkat ganito, ganyan. Bakit? Wala silang Diyos Kung mayroon man silang Diyos, hanggang dito lang sa ulo, hindi nila pinaniniwalaan sa puso nila na mayroon silang Diyos. Pero kung tayo ay tunay na mga tagasunod ni Kristo, kilala natin siya. Sabi nga ng Panginoong Kristo, di ba? My sheep knows me. They heard my voice. They recognize my voice. Oh. So, kung shepherd natin si Panginoong Kristo, tayo ang kanyang mga tupa. Kilala na natin kasi ang mga tupa, mga ka-Team Jesus, hindi yan nakakakita. No? Malabo yan ang paningin nila. Sila ay nakaayon lamang sa boses ng kanilang mga shepherd. Oh. Sa kanilang mga tagabantay. Sila ay nakabatay lamang. Sila ay kung saan ang boses ng kanilang tagabantay, yung shepherd, kung saan ang boses, doon sila pumupunta, pinapakinggan nila yan kung saan, no? Kasi hindi sila masyadong nakakakita. Ang kanilang mga tainga ang sensitive. Kaya yung mga tagabantay, malakas ang boses niyan. Ha! Gumaganon yan para marinig sila ng kanilang mga tupa. No, yung mga tagabantay, boses nila ang ginagamit noon para marinig sila ng kanilang mga tupa kung nasaan na sila, saan sila patungo. Ganoon din tayo. Tayo bilang mga tupa ni Panginoong Kristo, ang pinakikinggan natin ay ang kanyang boses, ang conviction ng Holy Spirit sa mga puso natin, no? Sa mga puso natin ang conviction. Kaya hindi ang paningin ang ating palalakasin, kundi ang ating pandinig.
ang ating pandinig, nang sa ganoon ay masunod natin ang kalooban ng Diyos sa mga buhay natin. So balik tayo sa ating tanong, ang tanong ng Holy Spirit, are you ready? Are you ready to serve the Lord? So kung kayo ay ready na, at sabihin niyo sa Panginoon, yes Lord, here I am, send me. Ingatan mo ang aking pamilya, Lord, habang ako'y susunod sa iyong kalooban. Kasi anong sabi sa salita ng Diyos, if you lost for my sake, you will gain your life. If you lost for the world, so you will lost. For His sake, ikaw ay nawala sa mundo, you will gain the world. You will gain eternal life. Pero kung nawala ka, dahil sa sarili mong plano sa buhay mo, nawala ka talaga. Pero kung sinakripisyo mo ang buhay mo para sa Diyos, kung sinakripisyo mo ang pag-ibig mo sa isang tao para sa Diyos, kung sinakripisyo mo ang pamilya mo para sa Diyos, you will not lose them. You will gain them. Hindi sila mawawala sa iyo, ang pamilya mo. Ibibigay ng Diyos sa iyo ang pamilya mo. Dahil nga isinuko mo sila sa Kanya at sinunod mo ang kalooban niya, kalooban ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo at pinagsilbihan mo siya. Hallelujah! Win-win situation tayo kapag ang ating Panginoong Jesucristo ang ating pinipili, mga ka-Team Jesus. Oh Lord Jesus, Holy Spirit, thank you sa iyong mga salita. Thank you sa revelation na iyong ipinahayag sa amin, sa vision na iyong ipinahayag sa amin. Salamat po sa pagtuturo, Holy Spirit. Salamat po sa pag-unawang ibinigay niyo sa amin na our God, the great I am, is a God of order. Kaya kami po, ang mga buhay namin ay dapat mayroong order. Dapat mayroong pagsasaayos, sapagkat ikaw ang Diyos na may kaayusan. Ang Diyos na may kaayusan. So, Panginoong Jesucristo, hallelujah. Yes, Lord, salamat po sa revelation na inyong ipinahayag sa oras na ito. Salamat po. Tinataas namin ang revelation na ito, ang vision na inyong ibinahayag sa amin, na it will come to pass for your purpose and glory. Lord, siyasatin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Siyasatin mo po ang mga puso namin. Gawin mo kaming karapat-dapat. Panginoon, kung ano man po yung mga hadlang ng aming mga pagsisilbi sa inyo, Lord, patawarin mo kami, Lord. Bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng strength, bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng pagkukusa, na hindi kami mapipilitan o kung ano pa man, kundi kusang loob namin itong gagawin dahil mahal ka namin, dahil una mo kaming minahal. Dahil sa dami-dami ng mga tao sa daigdig, isa kami sa iyong mga pinili, Lord Jesus, upang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, upang magamit mo ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you. Napakabuti niyo po. Salamat po. Holy Spirit, thank you for the revelation. Thank you that ikaw ay nag-usap na naman sa amin. To God be the glory and honor. Hallelujah. Yes, Lord. We are excited sa mga gagawin mo po sa susunod, sa hinaharap. Kung ano man po ang iyong mga plano upang mapatatag ang body of Christ, upang mapatatag ang Iglesia ni Cristo. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa iyong kagalingan, Father God. Lord, pagpapalain mo po ang bawat isang nandito, Lord. Ano man po ang kanilang mga desire, ano man po ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang mga prayer request. Father God, nakikita mo po ang aming mga puso. Hallelujah. Ikaw ang gagawa ng paraan para sa amin, Panginoon Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa kapayapaan na aming nararanasan sa kabila ng mga kaguluhan. Lord, tinataas namin ang sitwasyon ng mga Pilipinas, ang kaguluhan na nararanasan ngayon, Lord. Father God, in the name of Jesus, you are a God of order. You are a God of peace.
Dinideklara namin ang kapayapaan na mararanasan po ng mga Pilipino sa kabila ng kaguluhan. Father, take control of the situation, maging kay former President Duterte, Lord, sa nangyari sa kanya, Panginoon. Naingatan mo po siya, bigyan mo po siya ng kalakasan ng pangangatawan, at patawarin mo rin po siya sa anumang kanyang ginawa laban sa inyo, Panginoon. Maging ang aming Pangulong si President Marcos, Panginoong Diyos, bigyan mo po siya ng karunungan, bigyan mo po siya ng kaalaman na nanggagaling sa inyo, nang sa ganoon po, Lord, ay maging maayos, maging mapayapa po ang kanyang pamamahala sa Pilipinas, Panginoon. Maging ang kanyang wife, maging ang mga vice-presidente na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakasundo, maging ang mga senador, ang mga congressman, ang mga gobernador, mayor, mga barangay kapitan, at mga councilors. Father God, Lord, tinataas namin sila sa inyong trono, at hayaan mo ang kapayapaan ng Pilipinas, Lord. Ang kapayapaan mo ay mararanasan ng bansang Pilipinas, at magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagkakaunawaan, magkaroon ng pagrespeto sa mga otoridad, Panginoon, ang mga mamamayan, maging ang mga taong iyong ginamit para sa iyong bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat. Pinabalik namin ang lahat ng papuri at parangal, pasasalamat sa pangalan sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Hallelujah. In Jesus' name. Amen! Woo! Thank you, Jesus. Ayan. So, mag-isip-isip na kayo dyan, mga katim Jesus. Pag manalangin kayo, magdasal kayo kung anong plano ng Diyos sa mga buhay ninyo. Okay? So, pag-usapan na natin doon sa ating group chat, this weekend na lang siguro, dahil busy pa si Tita Vits, kung ano man ang sino-sino, so anong chapter ang unahin nating, kung sino-sino na yung mga nabaptize na, sila ang unahin natin na magkita-kita at ipag-pray natin, at yung fund na gagamitin ng Diyos para sa ganoon. Hanggang December yung natin, target natin, hanggang December yung target natin na magkita-kita kayo. Magkaroon kayo ng cell grouping, no? At magpa-order kayo ng Team Jesus International Fellowship, at yung halimbawa Luzon chapter, okay, Visayas chapter, o sabihin natin Visayas Leyte chapter, Visayas Bohol chapter, Mindanao Butuan chapter, Mindanao Mindanao Hasaan chapter, o ganyan, no? The Lord willing. So, maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.